Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-21 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na General ng Hukbo, Saknong 200 at 64 hanggang 274. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. General ng Hukbo. Sagot ni Florante, "Huwag ding maparis ang gererong bantog sa palad kong amis, at sa kaaway may di ko ninanais ang laki ng dusang aking napagsapit. Matanto ni Ama ang gayong sakuna, sa kroto ng bayay may balang sumira. Ako'y isinamat humarap na bigla, sa haring lincheong may gayak ng digma. Kami ay bago pang nanakyat sa hagdan, ng palasyong batbat ng hiyas at yaman, ay sumalubong na ang haring marangal, niyakap si Ama't ako'y kinamayan. Ang wikay, O Duke, ang kiyas na ito, ang siyang kamukha ng bunying gerero. Aking napangarap na sabi sa iyo, magiging haligi ng Setrokut Reino. Sino ito'y saan nanggaling na siyudad?" Ang sagot ni Ama ay bugtong kong anak na inihahandog sa mahal mong yapak, ibilang sa isang basalyot alagad. Namangha ang hari at niyakap ako, mabuting panahon itong pagdating mo. Ikaw ang general ng hukbong dadalo sa bayang Krotonang kinubkob ng Moro. Patotohanan mong hindi iba't ikaw ang napangarap kong gererong matapang na maglalathala sa sansinukuban ng kapurihan ko at kapangyarihan. Iyong kautangan paroong mag-adya, nuno mo ang hari sa bayang Crotona. Dugo kang mataas at dapat kumita ng sariling dangal at bunyi sa giyera. Sapagkat matuwid ang saharing saysay, umayon si Ama, kahit mapait man, na agad masubo sa pagpapatayan, ang kabataan ko't di kabihasaan. Ako'y walang sagot na naipahayag, kundi haring puot nagdapa sa yakap. Nang aking hahagkan ang mahal na bakas, kusang itinindig at muling niyakap. Nagupuan kamit saka nagpanayam, ng balabalakit may halagang bagay, nang sasalitin ko ang pinagdaanan sa bayang Atenas na pinanggalingan. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang tula ay nagkukuwento tungkol kay Florante, isang kabataang bayani na isinama ng kanyang ama sa palasyo ng hari ng Crotona. Sa pagdating nila, sinalubong sila ng hari na masaya at nagpahayag ng paghanga kay Florante. Itinuturing siya bilang isang gererong matapang na magtatanggol sa bayan ng Crotona laban sa mga Moro. Ibinigay sa kanya ng hari ang tungkulin bilang general ng hukbo, isang malaking responsibilidad na may kaakibat na pagsubok dahil sa kanyang murang edad at kakulangan sa karanasan sa digmaan. Bagaman mabigat ang loob, tinanggap ni Florante ang atas ng hari bilang paggalang sa utos at bilang pagtupad sa tungkulin ng kanilang lahi. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Dumating si Florante at ang kanyang ama sa palasyo ng hari ng Crotona. Sinalubong sila ng hari at ipinakilala si Florante bilang anak ng Duke Briseo. Ipinahayag ng hari na si Florante ang magiging general ng hukbong tatanggol sa Crotona laban sa mga Moro. Tinanggap ni Florante ang tungkulin sa kabila ng kanyang murang edad at kakulangan sa karanasan sa digmaan. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang pangunahing tauhan na itinalagang general ng hukbo sa murang edad. Isang bayani na ipinakikita ang lakas ng loob at pagmamahal sa bayan. Duke Briseo, ang Duke na ama ni Florante na nagpakilala sa kanya sa hari ng Crotona at umayon sa utos ng hari na gawing general si Florante. Hari ng Crotona, ang hari na humanga kay Florante at nagbigay sa kanya ng tungkuling maging general ng hukbo para ipagtanggol ang kanilang bayan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay sa palasyo ng hari ng Crotona, ang lugar kung saan ipinakilala si Florante at ibinigay sa kanya ang tungkuling maging general ng hukbo.
Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Gererong bantog, kilalang mandirigma. Amis, kawawa o api. Sakuna, kapahamakan o disgrasya. Marangal, may dangal o karangalan. Basalyo, tagasunod o alagad. Kinubkob, sinakop o nilusob. Sansinukuban, buong mundo o sansinukob. Pagpanayam, pag-uusap o talakayan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang pagtanggap sa tungkulin, kahit na mahirap at puno ng pagsubok, ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan at pamilya. Ang pagtitiwala ng mga nakatatanda sa kabataan ay nagpapahiwatig na may tiwala sila sa kakayahan ng bagong henerasyon na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ang pagiging handa sa anumang hamon, kahit hindi pa lubos na bihasa, ay isang tanda ng katapangan at dedication na maaaring magdala ng karangalan at tagumpay. At dyan, nagtatapos ang ika-21 kabanata ng Florante at Laura, General ng Hukbo. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.